explain din po ito. We can divide ito sa 3 part na po. Book of Numbers, bilang, di ba, bilang, meaning count na po, counting sa mga Israel people. Ang una po, God command to Moses counting the old generation. Kaya sa unang generation o old generation, tapos after 40 years later, isa pa po. Ito sa new generation po. New generation. Actually, sa unang generation, God really expected. Ang unang generation, they will really obey the word of God. Tapos papasok sila sa lupain ng Canaan. Pero, ang unang generation, ano ba ito sa gitna? The wandering in wilderness for 38 years. Ang mga Israelita po, sumuway ng salita ng Diyos. Today also, I will explain that part, pero mula sa 12 spies, pero 10 spies sa negative report na. Kaya mga Israelita, ayaw nila sa papasok sa lupain ng Canaan. That's why, during 40 years, sa loob ng 40 years, exactly ito 38 years, lahat ng mga unang generation, more than 20 years old, lahat namatay na po sa buhay nasa ilang. That's why, bagong generation, the new generation or second generation of the Exodus, sila na po sa papasok, ito, lupain ng pangako ng Diyos. Last time, tungkol sa ito, Book of Numbers, because God counted the number of the Israel 2 times po. 2 beses, ka-count na po. Ang author ito, reporter ito, si Moses na po. When you look at this one, unang generation ito po, sila na po kay may chance na. Pero dahil sa kanilang kasalanan, kaya they lost the chance. That's why, sa loob ng 40 years, exactly 38 years, funeral. Lahat ng mga tao na po, pagsuway ng Diyos, living po, nasa ilang. God count na po sa lahat ng mga born-again Christian. Actually, this Bible verse also really comforters, meaning God knows everything. Even God counts sa ating mga buhok. Hanggang ganito, talagang detailly, God knows everything. Alam ng Diyos lahat ng mga bagay po detailly tungkol sa kanyang lahat ng mga minamahal ng anak po. Actually, sa unang generation, unang part po when God count na po sa unang generation, ang mga lalaki, more than 20 years old, mga lalaki, 603,550 na po. Pero lahat ng ito, 603,550, except 2 tao, si Joshua and Caleb. Diba? Except itong 2 tao lang, tapos halos lahat namatay na po. Lahat namatay. Nasa ilang, di ba? Pero bagong generation, ang mga bata o mga bagong silang baby, sila na po sa lumalago. Kaya after 40 years later, ito po, almost same number na po. 1,730. Ayon po sa Biblia, God count ang mga lalaki more than 20 years old. Okay? Ito po sa number. Kaya kung including mga babae, mga bata, o mga lolo-lola, 2 to 3 million po buong Israelita. Pero anyway, almost same number. Kahit namatay na po unang generation, pero bagong generation, papasok po sa langit. Ang ito po ini-explain, that is to explain po our salvation of our character. There is the 3 stage of the salvation, di ba? Katulad ng sa mga halaman, una, usbong,
ikalawa, uhay, para lumago. Tapos, ikatlo, butil. Butil. Ito po in-explain salvation of our spirit. That is the justification. And then second part, salvation of our character. Ito, sanctification. Tapos last, the salvation of our body. Glorification po. Sa ating Christian buhay, araw-araw namamatay our old man. Dating sa inyong ugali, dating sa inyong character. Tapos, bagong character sa loob ng, sa pamamagitan ng Holy Spirito, ito po sa lumalago po sa araw-araw. That's why, taking off the old man, ang likas ng kasalanan, ito po araw-araw namamatay. Tapos, ang bagong tao, and putting on the new man, the bagong tao with the Holy Spirit, lumalago na po. Diba? That's why when we enter the heaven, habang papasok sa langit, old man cannot enter the heaven. Diba? Kaya old man, araw-araw mamamatay. And then when we enter the heaven, yes, new man. Only with the Holy Spirit, spiritual buhay, ito lang papasok sa langit po. Naintindihan nyo? That's why our Christian life, dapat araw-araw mamamatay our old man. Tapos new man with Holy Spirit, lumalago na po ito. And then God called Israel as His army. Kaya, meron na po sa mga labanan. Ang una, with our physical body, physical desire. Diba? Tapos, sa ating dating ugali. Kaya that is also Amalek. Tapos, meron na po ulit, ang labanan nito, 7 tribe of the lupay ng Canaan ito. Kaya our Christian life also, that is the labanan, fighting. Una po, meron na po tatlong mga kaaway, di ba? Satanas, sa mundong ito, tapos sa inyong sarili. Sa inyong sariling physical desire. That's why we have to fight this one. And also we have to fight spiritual fighting para save lost to soul. Para save sa inyong family, di ba? Dahil hindi paligtas po sila. That's why we have to save them. So meron na po ganitong mga spiritual fighting. Kaya kailangan po talagang whole armor of God bilang fighting. And then from today, today po ito unang lesson ito, the lesson through the Levite. Let's open the Bible sa Numbers chapter 3. Numbers chapter 3 po. Numbers chapter 3. Mula verse 11 hanggang 13. Numbers chapter 3, mula verse 11 hanggang 13 po, 11 hanggang 13 verse. Nagsalitang Panginoon kay Moses na sinasabi, kinuha ko ang mga Levita mula sa mga anak ni Israel sa halim na ang mga panganay na nakubukas ng bahay bata sa mga anak ni Israel. Ang mga Levita ay magiging akin. 13, lahat ng mga panganay ay akin. Nang araw na aking lipulin ang lahat ng mga panganay sa lupay ng Ehipto ay aking itinalaga para sa akin. Ang lahat ng mga panganay sa Israel, maging tao at hayom man, sila'y magiging akin. Ako ang Panginoon. Ang ito po, bilang chapter 11 ito ini-explain po, chapter 3 ito ini-explain po tungkol sa mga Levita. Tungkol sa mga Levita. Pero God called Levi. Ang lipi ng Levi sa halim ng buong Israelita. Actually, habang Exodus, ang God's judgment, ang paghukom ng Diyos, papatay ng lahat ng panganay.
Di ba? Lahat ng panganay. Pero alam natin po, mga Egyptio, lahat ng mga panganay namatay na. Pero ang Israelita, hindi namatay. Bakit? Dahil sa dugo ng kordero. Dahil sa dugo ng kordero, ang panganay ng Israelita, nabuhay na po. Dapat lahat mamamatay. Di ba? Pero, ang mga Israelita may kaligtasan dahil sa dugo ng mga hayop. That's why, ito po sinabi ng Diyos, lahat ng panganay sa akin. Mula sa lahat ng lipi, lahat ng mga panganay ng Israelita, belong to God. Belong to God. Pero, sa halip ng lahat ng mga lipi ng Israelita, lipi ng Levi, sila lang, sa halip ng Israelita, sila lang belong to God. Ang itong Levi also, isang image of born again Christian po. Born again Christian. Lahat ng born again Christian, also we are belong to God. Okay? Pinili ng Diyos, lahat ng born again Christian po. Hindi lamang sa panganay ng lalaki, kundi kahit lahat ng mga hayop also parehas po. Meaning, since we got the salvation, our body, tapos lahat ng mga bagay also ito po sa belong to God. Lahat ng mga bagay po. Tingnan mo sa verse 41. Verse 41, Numbers chapter 3, verse 41. Basahin po natin sabay-sabay. Iukol mo sa akin ang mga Levita, ako ang Panginoon, sa halip na ang lahat ng mga panganay na mga anak ni Israel. At ang mga hayop ng mga Levita sa halip na ang lahat ng mga panganay sa mga hayop ng mga anak ni Israel. Sa halip ng lahat ng mga panganay. Sa halip. Actually, lahat ng mga tao na papapunta sa impyerno po, di ba? Kahit we are saved na, pero bilang makasalanan, dapat papunta sa impyerno. Pero dahil sa awa ng Diyos, we are saved na po. That's why, all our body, lahat ng mga bagay also, kay Diyos na po. Tingnan mo sa ikalawang Korinto chapter 6. Ikalawang Korinto chapter 6, bagong tipan. Ikalawang Korinto chapter 6. Verse 19 to 20. Ikalawang Korinto chapter 6 verse 19 to 20. Ikalawang Korinto chapter Chapter 3. Wait. Unang Korinto po. Unang Korinto chapter 6. Unang Korinto chapter 6 verse 19 to 20. Unang Korinto chapter 6 verse 19 to 20 is written, O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo ay binili sa isang halaga, kaya't luwalatin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Diyos, templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Even our body, yes, we are saved na po, diba? Spiritually, we are saved na. Kung gano'n, sa inyong katawan, physical body. Ang itong physical body, okay naman, kahit nakasala ulit-ulit ay spiritually ligtas na? Hindi po.
dapat kailangan po magiging mas malilinis sa ating physical body also. Why? Ang itong katawan, ito sinabi niya, templo ng Espiritu Santo na nasa inyo. Dati, ang panahon ni Solomon, panahon ni Moses sa Israel, may templo ng Diyos nasa Jerusalem. Diba? Jerusalem. Ibig sabihin, nasa Jerusalem, meron na pong templo ng Diyos. Doon po talagang may anyo ng Diyos. Pero ngayon, walang templo ng Diyos. Since AD 70, habang Babylon destroyed the Israel, tapos Roman Emperor destroy na po sa templo ng Diyos, nawawala templo ng Diyos hanggang ngayon sa mundong ito. Church building ba? Ito ba templo ng Diyos? Marami ng mga ibang mga denomination, ang isip nila, church ito also templo ng Diyos. Hindi. Hindi tama po. Ang tunay ng templo ng Diyos, ngayong bagong tipan, ang katawan ng bawat born again Christian. Okay? Sa inyong body. Because we are saved. Since we got the salvation, Holy Spirit always together with us. Emmanuel, the meaning of the Emmanuel, God with us. Diba? Paano? Dahil ligtas na dahil sa dugo ni Yesu Kristo. That's why our body ito po sa templo ng Diyos. Kaya sinabi niya ito, ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos. At kayo ay hindi sa inyong sarili. 20, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga sa pamamagitan ng dugo ni Yesu Kristo. Kaya luwalhatiin ninyo ang inyong katawan, ang Diyos. Kaya sa ating katawan also, belong to God. Dapat gagamitin nyo sa inyong katawan para kaluwalhatian ng Diyos po ito. Hindi lamang sa ating katawan, kundi kaysa inyong lahat ng mga bagay. Sa inyong oras, kaysa inyong talento, lahat ng mga bagay, yes, dapat para sa Diyos. Malakias chapter 3, verse 8. Malakias, bagong tipan o lumang tipan? Malakias chapter 3, verse 8. Malakias chapter 3, verse 8, basahin po natin sabay-sabay. Nanakawan ba ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, paano ka namin ninanakawan? Sa mga ika-10 bahagi at sa mga handog. Verse 9, kayo'y isinumpa ng isang sumpa sapagkat ninanakawan ninyo ako ng inyong buong bansa. Ang itong panahon ng Prophet Malakias, mga 400 years. Before Jesus came in this world, nasa Jerusalem, mga 400 years, ang Israelita po talagang, ang kanilang buhay po talagang kadiliman. That's why they didn't offer to God anything. Kaya walang sa tithe and offering ang panahon ni ito, Malakias. That's why sinabi ng Diyos, ganito po. Hindi lamang sa ating katawan ay spiritual salvation. Lahat ng mga bagay sa inyong kamay, ito po, yes, belong to God. Kaya, Levi, ang mga Levita, sila na po talagang belong to God. That is the same. Lahat ng born again Christian, also, we belong to God. Ang mga Levi po, Levita, sila na po talagang sa God called Levita. Pero,
Meron na po sa isang story, ang mga mula sa Levita, they really complain to God. Tingnan mo sa Numbers chapter 16. Numbers chapter 16. Bilang chapter 16. Bilang chapter 16, mula verse 1 hanggang 3, mula verse 1 hanggang 3 po, chapter 16, bilang chapter 16, mula verse 1 hanggang 3, si Korah na anak ni Izar, na anak ni Kohat, na anak ni Rebi, kasama sina Natan at Abiram ng mga anak ni Eliab. Adang On na anak ni Peleg, na mga anak ni Ruben, ay kumuha ng mga tao. Sila ay tumindig sa harap ni Moses na kasama ng ilang mga anak ni Israel. Sila ay 250 pinuno ng mga lalaki kilala at pinili mula sa kapulungan. Verse 3, sila ay nagtipon laban kina Moses at Aaron at sinabi nila sa kanila, sumusobra na kayo, ang buong kapulungan ay banal. Bawat isa sa kanila at ang Panginoon ay nasa gitna nila. Bakit nga ninyo ininataas ang inyong sarili sa kapulungan ng Panginoon? Verse 7, kaya verse 1 and 3 ito, mula sa Levi, mga anak ni Kohat, sila na po complain kay Moses at Aaron. Mga Levita po, mga anak ni Levita. That's why verse 7, lagyan ninyo ng apoy at patungan ninyo insenso bukas sa harap ng Panginoon. At ang taong pinili ng Panginoon ay siyang banal. Lumabas na kayong mga anak ni Levi. Lumalabis na kayong mga anak ni Levi. Verse 8 to 9. Sinabi ni Moses kay Korah, pakinggan ninyo ngayon kayong mga anak ni Levi. Minamaliit pa ba ninyo na kayo'y ibinukod ng Diyos ng Israel sa sambahayan ng Israel upang ilapin niya kayo sa Kanya, upang gawin ninyo ang paglilingkod sa tabernakulo ng Panginoon, at upang kayo'y tumayo sa harap ng kapulungan na mang-asiwa sa kanila. And then verse 10, at inilapin na kanya at ang lahat ng inyong mga kapatid na mga anak ni Levi, at iyong ihahandog pa ang kapatid. Actually, di ba meron na po Moses at Aaron. Moses at Aaron. Anak ni Aaron, sila na po pari, pinakapunong pari. Para alay ng handog. Pero Levi, ang mga Levita, lipi ng Levita, sila na po talagang sa mga katulong ni pari po, katulong ni pari. Kaya ang mga Levita, ang mga trabaho ni Levita, para serving sa loob ng tabernakulo po. Tapos, when they move, ang mga Israelita po, ang kampo ng Israelita, move ng ibang-ibang mga lugar, ang mga Levita, sila lang po papasok sa tabernakulo. Tapos, they will carry ang lahat ng mga bagay ng tabernakulo. Ibig sabihin, God called Levi para sa Diyos. Pero ito, isang araw po ito sa Numbers chapter 16, ang mga Levita, sila na po talagang magiging high mind na po. Malaki ng
puso ito. Actually, Korah, Natan at Abiram, sila na po, parang ang itong mga tatlong grupo po, tapos kasama ng mga 250 people, parang magiging isang sekta. Diba? Isang sekta para against Moses. Diba? In the church also, minsan, meron na po ganitong mga nangyari. Kay Korea also, nangyari na po dati mga ilang beses na. Pero, para sa atin po talagang importante laging magpapakumbabang puso sa harapan ng Diyos, nasa church. Even Satanas, diba? Satanas, originally Satan, siya na po ano ba? Anghel, Lucifer. Pinakamagandang anghel po siya unang panahon. Pero si Lucifer, siya na po naging Satanas. Bakit? Dahil sa magmagtas ng puso po. Dahil siya na po maganda. That's why parang gusto niya magiging parang katulad ng Diyos. That's why si Satan, ito pa sa fallen angel po. Kaya sa bawat ng Kristiyano, kung magiging magmatas ng puso, parang talagang masisira po sa Christian buhay. Kaya nasa church, kaya talagang malilin ng ministry, ito pa talagang mahalaga sa harapan ng Diyos. Ang mga Levita ito, anak ni Korah, walang thanks mind sa harapan ng Diyos. Parang ang isip niya, ang kanyang trabaho, ito na malili. Hindi mahalaga. Ang trabaho ng Aaron, Moses bilang pari, wow, ito lang mahalaga. Parang jealous. And that's why sila na po talaga nasisira po ang kanilang sa Christian buhay po. In the church, kahit medyo small ministry, ito po talagang mahalaga sa harapan ng Diyos. Halimbawa, meron na po orchestra. Di ba? Actually, tomorrow, we will record. Tomorrow. Meron na po some brother and sister hanggang ngayon, hindi na memorize. Diba? Tapos ang tuno, parang mali. Ang isip mo, okay naman. Ang ibang mga sisters, maganda na. Ako na, lip service lang. Walang sound. Tapos, ganito na lang. Actually, orchestra, alam mo ba orchestra? Violin, cello, flute, diba? Ibang-iba. Meron na po orchestra, pero meron na po sa medyo dulo, isang small, what's called that? Hindi flute. Ang ibang mga hindi ko po alam sa pangalan, I forgot. Meron na some small. Pero, akala niya, itong sa player, siyempre ako na hindi mahalaga. Tapos konting part lang, violin maganda na. Cello maganda na, di ba? Tapos na harap. Pero siya na pinakadulo. Tapos konting part lang. That's why, walang sound niya. Walang sound. Pero do you know, the conductor, yes, he conducting that. Pero, walang sound na ito. Dapat kailangan na itong sound, pero wala. That's why, stop. Anong ginagawa mo ngayon? Ito lang sa inyong part na ngayon. The conductor, alam niya. Hindi lamang po sa violin, cello, ibang-iba. Kaya malilin ng mga bagay, pero orchestra, kailangan po lahat. Church also same. Mahalaga ba, pastor? Bilang speaker, o father's group leader, mother's group leader, sila lang mahalaga ba? Hindi. Lahat ng mga brother and sister, kaya malilin ng sa inyong ministry, ito po talagang importante. Kaya dapat, you have to thinking that God gave me this ministry. Kaya small part, kaya cleaning sa CR. That is talagang mahalaga po. Naintindihan nyo?
ang mga Levita ito, hindi niya alam gaano talagang mahalaga ang kanyang trabaho. That's why he complained. Naintindihan niyo? Ano ang resulta? Ang mga ito sa Gora, ito family ni Gora, anong nangyari ba? Tingnan mo sa verse 30, Bilang chapter 16, verse 30, mula verse 30 hanggang 32, ngunit kung ang Panginoon ay lumikha ng isang bagong bagay at ibuka ng lupa ang kanyang bibig at sila'y lamunin, kasama ng lahat na nauukol sa kanila at sila'y buhay na ibaba sa Sheol. Iyong nang malalaman na hinamang ng mga taong ito ang Panginoon. So, 31, nangyaring pagkatapos na masabi niya ang lahat ng salita ito, ang lupa na nasa ilalim nila ay nahati at ibinuka ng lupa ang kanyang bibig at nilamon sila at ang kanilang mga sambahayan at ang lahat ng lalaki na kabilang kay Kora at lahat ng kanilang ari-arian. Actually, when you look at this Bible verse also, verse 32, ang kanilang mga sambahayan. Ang kanilang mga sambahayan. Tapos, at ang lahat ng lalaki na kanilang kay Kora. Akala mo, di ba, si Kora, siya lang parang mangmataas ng puso. Pero bakit buong sambahayan? Bakit? Because, ang buong sambahayan also follow to Kora. Dahil tatay niya maling isip. That's why minsan, buong family follow tatay. Kaya mali na, di ba? Maliwanag, ito talagang mali. Kung gano'n, dapat mga ibang anak, kahit asawa niya, dapat ikaw na mali. Tapos dapat separate, di ba? Pero alam mo ba, usually, kung tatay niya medyo maling isip, kung gano'n, lahat ng family, kahit asawa, follow them. Meron na po talagang ganitong maraming case na po. Especially, mangmatas ng puso. Oh? Especially, ito po, tungkol sa ibang doctrine. Ibang doctrine. Kung isang family, mula sa isang family, kung tatay, halimbawa, because also, honestly po, among Philippine missionary, which is from Korea, di ba, came to Philippines bilang missionary, our Life for the Mission Church. Pero alam mo ba, isang missionary dati, tumanggap niya maling doktrina. Ano ang maling doktrina? Ayon po sa Biblia, di ba? Our salvation talagang eternal security. Di ba? Oh, that's why when we are really saved once, yes, we are saved eternally. Di ba? Kaya salvation, talagang safety. Juan chapter 10. Tingnan mo Bible. Juan chapter 10 verse 28. Juan chapter 10 verse 28, 29. Juan, Ebanghelyo Juan chapter 10 verse 28, 29. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang mga ibinigay sa akin ng aking Ama ay higit na dakila kaysa lahat at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng Ama. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. At kailanmay hindi sila mapapahamak. English version, never perish. Because we are saved by biyaya ng Diyos, dugo ni Yesu Kristo. Pero, minsan tumanggap nila ibang doktrina. Hindi na itong doctrine from our church, hindi from the Bible. Mula sa ibang libro o mula sa parang online teaching. Narinig nila. O salvation also when you commit a sin. Kung malaking kasalanan,
o sinasabi nawawala sa inyong kaligtasan. And then they receive na lang. Tapos minsan they spread in the church. Diba? Ayon po sa Biblia, clear na, diba? Hindi sila mapapahama. Dahil eternal salvation, walang hanggang katubusan. May disiplina ng Diyos. Diba? May disiplina ng Diyos, may palo na. Kung may masamang gawa. Pero hindi impyerno. Bakit? Salvation ito sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Hindi sa inyong maputing gawa. Diba? Pero, ibang mga tao po, they receive ito maling doktrina. Tapos, maging lumaki ng kanyang ulo. And then, ayaw nila pakinggan ng itong Biblia. That's the problem. That's why si Korah. Tapos, ang family lahat, follow ito. Kaya in our case, our brother and sister, kailangan po magpapakumbaba. Tapos, we have to always thanks to God. Kahit small ministry. Okay? Dapat you have to thanks God and also we have to think sa inyong kahit small ministry, ito po talagang mahalaga po ito. Tapos, tingnan mo sa Numbers chapter 6. Tungkol sa ito, Nazirita. Kahit Levi o kahit ito Nazirita, ito din po talagang sa image of the born again Christian po. Numbers chapter 6. Mula verse 1 and 2, una po, nang salitang Panginoon kay Moses sa sinabi, sabihin mo sa mga anak ni Israel, kapag ang sinumang lalaki o babae ay gagawa ng panata ng isang Nazirita upang italaga ang sarili para sa Panginoon. Kapag ang sinumang lalaki o babae ay gagawa ng panata ng isang Nazirita. Ano ang kahulugan ng Nazirita? Meron na po D. Kaya sa baba, D number 2 ito. Ang ibig sabihin ay ibinukod o itinalaga. Ito para sa Diyos. Kung ganon, verse 3, ay lalayo siya sa alak asa matapang ng inumin. Siya ay hindi iinom ng tupang mula sa alak o anumang inuming nakalalasing iniinom man ng anumang katas ng ubas o kakainan man ng ubas na sariwa o pinatuyo. Tapos, verse 5. Alhan ng araw ng kanyang panata bilang Nazirita ay walang pang-ahin na daraan ng ibabaw ng kanyang ulo hanggang sa matapos ang mga araw ng makabukod ng kanyang sarili sa Panginoon. Siya ay magiging banal. Kanyang pababayaang humaba ang buong ng kanyang ulo. Tapos verse 6, sa lahat ng araw ng kanyang pagpubukod ng kanyang sarili para sa Panginoon ay hindi siya lalapit ng bangkay. Ito po, bilang Nazirita. Nazirita ito din also isang image of the born again Christian. Nazirita. Sila na po separate. Sila na po talagang itinalaga para sa Diyos. Halimbawa, di ba? Tingnan mo itong baso. Ang itong baso, tubig, itinalaga para sa kanino? Speaker. Di ba? Para sa speaker. No, nasa pulpit meron na tubig. Di ba? Kung gano'n, kaya mo ba ikaw na iinom ng ito, tubig? Hindi. Bakit? Alam natin po ito na talagang itinalaga para sa speaker. Di ba? Kaya kahit ikaw na medyo uhaw, pero papunta sa kitchen na lang. Hindi ito. No one touch this one except
speaker. Di ba? That is the same. Nazirita meaning, kahit sino man, lalaki o babae. Pero in our case, since we got the salvation, yes, kami ay po talagang, tayo ay ano ba? Nazirita. Lahat ng bunoging Christian, since we got the salvation, hanggang mamamatay, yes, itinalaga para sa Diyos. Kaya, Nazirita. Bilang Nazirita, wine, alak, dapat umiwas. Ang alak ito po, worldly pleasure na po. Worldly pleasure. Tapos, no razor on his head. Meaning, buhok, bawal cut ito. Ito po image ng obedience. Tapos, don't be near bangkay, dead body. Una, isa-isa po, medyo let's check na po sa mga message na po ito. Ang una po, wine. Wine. Kahit anumang mga bagay na, di ba? Ito, kahit dry, di ba? Kahit dry ng ubas, kahit anumang mga bagay bilang nazirita, ano ba? Yeah, umiwas na po ito, dapat. Bakit? Alak. Ibig sabihin ito po, worldly pleasure. Di ba? Ang kaibigan mo sa inyong mga family mo, hindi paligtas, syempre, para medyo masayang puso, masayang karamdaman, they drink alak ito. Pero bilang born again Christian, bilang Nazirita, dapat magiging malayo sa worldly pleasure po. Halimbawa, si Paul, tingnan mo sa screen, Philippos chapter 3 verse 7 to 9, nasa screen po. Gayunman ang mga bagay na nasa akin ay naging pakinabang, ay inari kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. Higit pa ron, ang lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan ng makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. Apostle Pablo, sa kanya, pinakamahalaga ito, ano ba? Kristo. Jesus, sa ating tagapagligtas. Jesus, church, ang mga spiritual thing, ito po talagang pinakamahalaga. Ang dati ang kanyang lahat ng mga ibang mga bagay, parang basura. Basura. Actually, Apostle Pablo, magandang background po. Magandang background. Sa ating panahon parang, Apostle Pablo, he graduate na po sa like the UP o Ateneo. Diba? Magandang background na. Pero, he treated ang dating ng kanyang buhay parang basura po. Dahil pinakamahalaga po ito, Jesus Kristo. Verse 9, basahin po natin sabay-sabay. At ako'y matakuan sa Kanya na walang sarili kong katuwiran na mula sa kautusan, kundi ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang katuwirang buhat sa Diyos na batay sa pananampalataya. Kahit Moses also, si Moses, siya na po prince ng Egypt. Siya na po sa lumalago bilang Prince of the Egypt. Pero, Hebrew chapter 11 verse 24 and 26, 3 to 1, sa pananampalataya na nasa hustong gulang na si Moses ay tumangging siya'y tawagin anak na babae ni Pharaon, na pinili pa ang mapasama sa kalpihan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Kanyang itinuring na malaki kayamanan ang magtusa alang-alang kay Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat kanyang pinagtutuunan ng pansin ng gantimpala. Ito po, in-explain po sa puso ni
Moses. Ang decision ni Moses. 25. Pinili pa ang mapasama sa kapihan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Bilang Prince of the Egypt, syempre, maganda na ang kanyang buhay. Very rich, di ba? Physically, walang kulang. Pero pinili niya, ano ba? Mapasama sa kapihan ng bayan ng Diyos. Verse 26, kanyang itunuring na malaking kayamanan ng magdusa alang-alang kay Kristo. Alam mo ba? Kaya bilang bunogeng Christian, yes, when you look at your friend, sila na, ano ba? Masaya. Di ba? They enjoy ang kanilang buhay. Laging pasyal, di ba? Laging papunta sa Tagaytay o ibang-ibang mga lugar. Di ba? Drinking alak, masarap ng pagkain, taking picture. Gaya kanitong Sabado, nasaan sila ngayon? Nasa mall, o biyahe, ibang-ibang lugar, di ba? Parang magandang buhay nila. Pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Pansamantala. Pero minsan sa born again Christian, parang also you miss parang ganitong buhay. You miss them. When you look at checking ang kanilang Facebook, di ba? Wow, maganda mo ang buhay mo. Parang you jealous. Pero dapat malalaman nyo, ang kanilang buhay, pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Pero Moses, ano ba ito? Sa last 26 last, sa pagkakanyang pinatutuunan ng pansinang gantimpala sa langit. Dapat ang puso mo, ang isip mo dapat look at gantimpala sa langit. Walang hanggang gantimpala. Ang sa mundong ito, pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Di ba? Pero para sa atin, inianda ng Diyos, ang grabe ng gantimpala. Walang hanggang gantimpala sa langit po ito. Tapos, second, no razzo on his head. Bawal po sa hagupit. Bawal. Halimbawa, we know that, diba, Samson. Samson also, Nazirita. Samson. Diba? Samson mula pagkabata, Nazirita. Diba? That's why ang buhok niya, mahaba. Buhok ni Samson kahit lalaki na, pero mahaba ito, mahaba. Ngayon also, meron na po ang lalaki mahabang buhok. Pero hindi maganda. Anyway, bilang Nazirita, bakit bawal hagupin ng buhok? Bakit? That is the same. Samson, ang lakas ni Samson, mula sa buhok pa o mula sa Diyos? Mula sa buhok, mula sa Diyos. Parang ang isip mo mula sa buhok, di ba? Kung kaya bawal ng hagupin. Hindi. Ang lakas ni Samson mula sa Diyos na. Di ba? Mula sa Diyos. Pero habang hinagupin niya buhok, walang lakas. Bakit? Because he disobeyed word of God. Di ba? Mas gusto niya sa babae. Di ba? That is the same also. Sa ating spiritual lakas, mula sa Diyos po. Pero in order to talagang obey ang salita ng Diyos, Nazirita, bawal hagupin. Bawal hagupin, meaning po, ang ulo ng ako, sa aking ulo ito, Panginoon Jesus na. Kaya, buhok ito, simbolo ng Diyos na po ito. Para obedience, para obey the Word of God. Even Jesus Cristo, sa ating Lord, Panginoon Jesus Cristo also, He obeyed the Word of God. Tapos, bawal, ito, don't be near a dead body, bangkay. Kahit anumang mga bangkay, bawal. Ano ba ito? Dead is actually dead body, dead life. Ang maruming bahay na po, before salvation, our previous life, di ba?
O human affection po, human affection. Dapat umiwas kayo sa dati sa maruming buhay. Bilang born again Christian, dapat malinis ng buhay. Hindi na katulad ng dati, lahat ng mga kasalanan. O second also, human affection. Tingnan mo sa Galatia chapter 5. Galatia chapter 5 verse 24. Galatia chapter 5. May bunga ng Espiritu, di ba? Hanggang verse 23 and verse 24. At ipinako sa krus ng mga kay Kristo Jesus ang laman na kasama ang masasamang pangnanasa at mga kahalayan nito. Ang masasamang pangnanasa, tapos isa pa, kahalayan ito. At mga kahalayan ito. Ang itong kahalayan ito po sa human affection. Kanina, di ba? Korah, di ba? Korah, he against Moses. Pero ang buong sambahayan also may parusa. Why? Ang lahat ng family also follow to father. Bakit? Tatay niya. May human affection. Di ba? They follow ito human affection. Relationship o tatay. That's why lahat ng sambahayan sa may destroyed na po sa ilalim ng sa lupa. Unang Korinto chapter 11 verse 10 sa screen. Dahil dito, nararapat na ang babae ay magkaroon ng sagisang ang otoridad sa kanyang ulo dahil sa mga anghel. Actually, unang Korinto chapter 11 also, in-explain po, ang babae, sinabi ng Bible, ang babae dapat ano ba? Parang kailangan po sa kulay puti ng isang bagay. Di ba? O, sa halim ng ito, ano ba? Mahabang buhok. Bakit? Bakit babae kailangan po mahabang buhok? Nazirita, di ba? Bawal hagupin ng buhok. Why? Because ang ulo niya, hindi sa kanyang sarili. Ang ulo ng Nazirita, Diyos. Di ba? Parehas po. Ulo ng babae. Babae, bakit mahabang buhok? Dapat na malalaman nyo, ulo ng babae ay ano ba? Lalaki na ito. May order na po ito, may order sa church. Kaya bilang babae, kailangan po mahabang buhok also. Tapos, Matthew chapter 26 verse 39, ito po sa Jesu Cristo. Even Jesus Christ, palakat pa niya ang malayo-layo, siya'y napatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito, gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Even Jesus Christ, He removed ang kanyang sariling ulo. Diba? He really obey word of God. Ang kalooban ng Diyos. Jesus physically ayaw niya mamamatay na sa cross. Bakit? Sobrang sakit na. Diba? Physically also, Jesus, He felt lahat ng mga sakit. Kung anak ng Diyos, walang karamdaman sa physical sakit? Hindi. Jesus, ang Diyos ng Ama, Diyos ng Anak, siya na po pumarito itong sanlibutan bilang isang tao. Same our body na po, di ba? That's why Jesus also, He felt lahat ng sasakit na sa cross. Pero He obeyed the word of God. Dahil mas mahalaga po talagang kalooban ng Diyos. Kanina I explained that, don't be near dead body, meaning our previous life. Ang maruming buhay po bilang makasalanan dati.
Unang Pedro chapter 4 verse 3 sa screen, sapat na ang nakaraan panahon sa paggawa ninyo ang mga gustong gawin ng mga hentil na namumuhay sa kahalayan, masasamang pita, paglalasing, kalayawan, pag-inuman, asa, kasukulam-sukulam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dating buhay, parang namatay na po, di ba? Dating buhay. Kaya tingnan mo sa Efeso chapter 2 verse 1. Efeso chapter 2 verse 1. Efeso chapter 2 verse 1. Efeso 2 verse 1. Na noong mga patay sa inyong mga pagsalang sa ang mga kasalanan. Verse 5. Maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway. Sinabi niya ito, noong patay na. Patay. Ano ba ito? Physically buhay pa, pero spiritually, patay na, di ba? Walang relationship, tunay ng relationship with God. Kaya dati parang ganito, maruming buhay na po. That's why sinabi niya ito, ngayon, kung ligtas ka, sapat na ang nakaraan ng panahon sa pagkawa. Kaya ngayon, ano ba? Dapat panibagong buhay na po. Dapat panibagong buhay, bagong bilang, bagong nilalang. Tapos, Nazirita. Ang buhay ni Nazirita ito para sa Diyos. That's why, when you look at the Bible, kung may tawagin ni Yesu Cristo, kung may tawagin ng Diyos, kung may utos ng Diyos, kailangan po immediately obey. Talagang dapat immediately sumunod sa salita ng Diyos. Marcos chapter 1 verse 19 to 20, ito po tungkol sa Juan at Santiago. Verse 19, nang makalakad pa siya ng kaunti, Jesus po ito, nakita niya sina Santiago na anak ni Zebede at si Juan na kanyang kapatid na nahahayuma ng mga lambat sa kanilang bangka. Verse 20, agad niyang tinawag sila. Tapos, ano ba? At iniwan nila si Zebede. Tatay niya, di ba, Zebede, at kanilang ama sa bangka. Na kasama ng mga upahan, tauhan, at sumunod sa kanya. Dahil may tinawag ni Yesu Cristo, kaya iniwan nila tatay niya. Tapos kasama ng mga bangka. Tapos sumunod sa kanya. In our case also, kung may salita ng Diyos, importante po dapat immediately we have to obey ito word of God. Ito po sa buhay ni Nazirita po. Tapos, mula sa ito sa Book of Numbers chapter 10, meron na po ito sa 2 silver trumpet. Look at the Bible, Numbers chapter 10. Numbers chapter 10, ang mga trompetang pilak. Ito, 2 silver trumpet. Chapter 10, verse 1 and 2. Nang salitang Panginoon kay Moses na sinasabi, gumawa ka ng 2 trompetang pilak. Gagawin mo mula sa pinipin na pilak at iyong gagamitin sa pagtawag sa kapulungan. At kapag kakalasin na ang mga tolda. At kapag hinipan na nila ito ay magtitipon sa iyo ng buong kapulungan sa pintuan ng toldang tipanan. 2 trompetang pilak. Para ano ba? Gagawin mo mula sa pinipin na pilak at iyong gagamitin ng pagtawag sa kapulungan. Para pagtawag sa kapulungan po. Para pagtawag sa kapulungan. Actually, Israelita 2 to 3 million. Di ba? 2 to 3 million. At the time, walang speaker system. Di ba? Walang mic system. Di ba? That's why, mula pinakagitna hanggang pinakadulo, mahirap tatawag. Di ba?
That's why sinabi ng Diyos, gagawin mo ito, dalawang silver trumpet. Dalawang malaking silver trumpet. Tapos, habang blow na ito, meron na po mga ibang-ibang mga sa style ng blow. Kung gano'n mga Israelita, yes, narinig nila ang trumpet sound. Kaya handa nila para move o stop o ibang-ibang mga paraan po ito. Actually, ito two silver trumpet, una, ito po sa the shadow of the word of God, ang salita ng Diyos. Ngayon sa ating panahon, two silver trumpet ito, yes, we can thinking that ito, Old Testament and New Testament, Biblia po ito. Tapos ito, dalawang silver trumpet ito, dapat hammered works. Meaning ito po also, in-explain death of Jesus Christ. Tapos silver ito, atonement na po ito. Una po, Exodus chapter 19. Okay, sa screen o sa inyong Biblia, Exodus chapter 19 verse 16 to 19. Sa umaga ng ikatlong araw, kumulok at kumidlat at may isang makapal na ulap sa ibabaw ng bundok. At ang tunog ng trompeta ay napakalakas. Ang tunog ng trompeta ay napakalakas. At ang buong bayan ng nasa kampo ay nanginig. Inilabas ni Moses ang bayan sa kampo upang katakuin ang Diyos. At sila ay tumayo sa paanan ng bundok. Tapos verse 19, nang napakalakas ng tunog ng trompeta ay nagsalita ni Moses at sinagos siya ng Diyos sa pamamagitan ng ulong. Ito po sa one of the isang halimbawa dahil sa trompeta, napakalakas po. Kaya ang mga Israelita narinig ito, boses ng Diyos. Ito pahayag, chapter 1 verse 10, ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon at narinig ko sa aking likuran ng malakas na tinig na tulad sa isang trompeta. Kaya, para panahon ni Moses, mga Israelita na sa Exodus, ilang silver trumpet blow na. Pero itong silver trumpet, talagang ito in-explain boses ng Diyos. Para nasa ito, Biblia po. Kahit Isaiah chapter 58 verse 1, sumigaw ka ng malakas, huwag kang maggipik. Ilakas mo ang iyong tining na parang trompeta. At iyong ipahayag sa aking bayan ng kanilang paksway at sa sambahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan. Even preaching the Bible, that is the same also blow the trumpet. Sa pamamagitan ng oras ng sermon, ganito, o kay Bible seminar, yes, blow the preaching the Biblia. Ito na same also, di ba? Ilakas mo ang inyong tining na parang trompeta. Para ano ba? At iyong ipahayag sa aking bayan ng kanilang paksway. At sa sambahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan. Unang po nito, chapter 14, verse 8, sa screen, 3 to 1, sapagkat kung ang trompeta ay magbigay na di malinaw ng tunog, sino ang mahahanda para sa tingmaan? Ang isang function of the Israelita, ito trompeta, blow ng trumpet dito para tingmaan also. That is the same. Pero kung ang trompeta ito, kung di malinaw, kung gano'n, syempre, talo na po, laging talo. That is the same also.
bilang born again Christian, we have to preach the Bible clearly. Our brother and sister, di ba? Every Saturday, we study Biblia bilang Bible Academy. Para ano ba? Para sa inyong sariling kaalaman na lang ito? Hindi. After we learn the Bible, dapat also, we have to preach Bible. Kailangan po talagang dapat, you have to understand this Bible clearly. Para also, we can blow trumpet. Kaya Israelita po, kung meron na po sa trumpet sound, they really focus na po. They really focus to listen where? Sa sound of the trumpet. Kung dahil sa trumpet sound, nakatipon-tipon sa kampo. O they can march, they can move on. Pero, meron na po isang story sa Numbers chapter 11. Tingnan mo sa Bilang chapter 11. Bilang chapter 11. Mula verse 1 hanggang 4. Bilang chapter 11 mula verse 1 and 4. Ang bayan ay nagreklamo sa pandinig ng Panginoon. Adang marinig ito ng Panginoon ay nanginginas ng kanyang galit. At ang apoy ng Panginoon ay nangingas laban sa kanila. At tinupok ang gilid ng kampo. Ang mga Israelita reklamo, di ba? Kaya, mula sa Diyos ang apoy ng Panginoon ay nangingas laban sa kanila. Pero, importante ito, at tinupok ang gilid ng kampo. Ang gilid ng kampo. Halimbawa, tingnan mo ito sa screen, sa picture. May apoy. Di ba? May apoy na. Pero, hindi ito sa gitna ng kampo. Ang apoy na ito parang gilid dito. Di ba? Pinakadulo. Bakit? Ang mga Israelita who are staying doon sa dulo, laging mas maraming reklamo. Ang nasa center, di ba, malapit na sa tabernacle, Moses. Laging sila na po, listen ang salita ng Diyos. Pero nasa dulo, ano ba? Minsan sleepy, minsan tamad, talaga. That's why sila na po nauna, reklamo. Kaya ang apoy ng Diyos, hindi na nasa gitna o sa harap. Dulo na po, dulo. Gilid. Tama po ba? That is also may magandang aral po para sa ating Christian buhay na po ito. Tinupok ang gilid ng kampo. And verse 4, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Adang nakakagulong mga tao na nasa gitna nila ay nakaroon ng matinding pananabik. At ang mga anak ni Israel naman ay muli umiyak sa nagsabi, sana'y mayroon tayong karneng makakain. Verse 1, di ba? Nagreklamo. Kaya ano ba? May apoy na po sa gilid. Pero ang mga tao po, mga Israelita, complain. Pero tingnan mo ito. Itong Bible sinabi niya, Adang nakakagulong mga tao na nasa gitna nila ay nakaroon ng matinding pananabi. At ang mga anak ni Israel naman ay muling umiyak na nagsabi. Complain ito, hindi mula sa una Israelita. Sa loob ng Israel, meron na po ibang mga lahi. Kaya ito sinabi niya, Adang nakakagulong mga tao na nasa gitna na nila Israel.
When Israel Exodus time, yeah, actually, Israel people, they Exodus. Pero meron na po ibang lahi. Sila din po alipin ng Egypt. Pero habang Israelita lumabas, sila din together lumabas na. Naintindihan nyo? Ang mga Israelita, they really experience dugo ng kordero, tapos baptism. Pero ang mga ibang mga tao, walang experience about dugo ng kordero. Meaning, salvation, hindi pa. Hindi pa ligtas. Diba? They just follow Israel. Among our church, also same. Sana gusto ko po talagang lahat sa inyong kaligtasan, talagang sigurado. Sana, I hope that. Pero, I cannot guarantee your salvation. Tama ba? Oh, I cannot guarantee your salvation. Sa pamamagitan ng sa inyong bunga, yes, alam ko na. Oh, itong brother o sister talagang ligtas na. Dahil sa inyong pagpabagong buhay. Kaya sa inyong salita, sa inyong mga gawa, you really focus to evangelize sa inyong family. Alam mo ba, isa pang bunga ng sa inyong kaligtasan, you will focus to evangelize your own family. Pero meron na po some brother and sister, already mga 5 years na, pero he didn't focus evangelize the family. Ayaw niya evangelize. Sinabi niya, Pastor, bahala sila, may religion nila. Actually, when I listen ganitong salita, I really doubt ang kanyang salvation. Talagang ligtas pa? Kung siya na talagang ligtas, why he will not try to evangelize ang kanyang tatay, nanay, o makapatid? Diba? Pero anyway po, kaya, I'm not sure our member lahat ligtas. Hindi, I'm not sure din talaga. Diba? Pero Israelita po, ang unang reklamo parang ganitong mga tao na hindi pa ligtas. Diba? Our church also same. Meron na po some complaint mula sa bibig ng parang hindi pa sure na salvation. Tapos mga ligtas people also parang follow that. That is also one of their temptation po ito. Kaya, in our case, do not focus ng mga ibang reklamo ng ibang mga tao. Dapat, we have to focus salita ng Diyos. Two silver trumpet. Tapos, tingnan mo sa Numbers chapter 13. Numbers chapter 13. Numbers chapter 13. Mula verse 25. Numbers chapter 13, mula verse 25. Mga 12 spies na po. Mga 12 spies ito. Numbers chapter 13, mula verse 25. Sila'y nakpalik pagkatapos na lihim na siyasatin ng lupain at katapusan ng 40 araw. Verse 26, sila'y dumating kina Moses at Aaron sa buong sambahayan ng mga anak ni Israel at ilang ng paran sa Kadesh at kanilang dinalhan sila ng balita at ang buong sambahayan at kanilang ipinakita sa kanila ang bunga ng lupain. 27, kanilang sinabi sa kanya, kami ay dumating sa lupain iyon na kung saan ay sinugo mo kami. At tunay na iyon ay dinadaluyan ng gatas at pulot. At ito ang bunga iyon. 28, gayunman ang mga tao na tumitira sa lupain iyon ay malalakas at ang mga bayan ay may pader at napakalaki saka aming nakita roon ang mga anak ni anak.
Ang Amalekita ay naninirahan sa lupain ng Negev at ang Heteo at ang mga Jebuseo at ang mga Amoreo at naninirahan sa mga bundok. Ang mga Kananeo ay naninirahan sa tabi ng dagat at sa mga pampang ng Jordan. Ngunit pinatahiming ni Caleb na ang bayan sa harapan ni Moses at sinabi, ating akyat agad at sakupin sapagkat kanyang kaya nating lupigin iyon. 31, ngunit sinabi ng mga lalaking umakyat ng kasama niya, hindi tayo makakayat laban sa mga taong iyon, sapagkat sila'y nalalakas kaysa akin. Kaya sila'y nagtala ng masamang balita tungkol sa lupain kanilang siniyasat at mga anak ni Israel na sinasabi, ang lupain na aming pinaroroonan upang lihim na siyasatin ay isang lupain na nilalamon ang mga naninirahan doon at lahat ng tao na aming nakita roon ay malalaking tao. Actually, ito po, ini-explain po ito sa ang balita ng mga 12 spies. Ang balita ng sa 12 spies na po. Mga 10 spies, negative balita na. Negative balita. Pero Joshua at Caleb, ang dalawang tao lang talagang may balita sa pamamagitan ng pananampalataya po. Pananampalataya. Mula sa itong balita po, okay, 10 spies. Tapos, actually, lahat ito, 12 spies, 12 spies na, di ba? Actually, itong 12 spies, parang pinuno ng bawat lipi na po. Pinuno ng bawat lipi. Parang ganito, halimbawa, Santa Rosa City, di ba? Meron na po mayor. Ibig sabihin siya na talagang matalino, tapos matapang. Cavite City also, di ba? Meron na governor. Sila, also may mayor, di ba? Parang ganitong bawat mayor po, bawat mayor. Matapang sila. Parang may pananampalataya. Pero, pagkatapos ng checking sa lupain ng ganahan, mga 10 spies on faith. Walang pananampalataya. Pero 2 spies ito, Joshua at Caleb, sila lang may pananampalataya. Ito, bilang chapter 13-33, ang nakita naman doon ng mga Nephilim, ang mga anak ni Anak. Mula ng mga Nephilim at kami sa aming sariling paningin ay naging parang mga tipaklong. Gayon din kami sa kanilang paningin. Ang 10 spies, ang isip nila, kami ay parang tipaklong, grasshopper. Pero, chapter 14 verse 9, si Joshua ay Caleb po ito, sapagkat sila ay para lamang tinapay sa atin. Kaya meron na po higante doon. Higante katulad ng Goliath, higante. Pero sila ay tinapay sa atin. Para lamang tinapay sa atin. Bakit? Ang ito po dahil sa pananampalataya. Kung walang pananampalataya, syempre, actually, ito po talagang 10 spy, 2 spies, ang una po talagang
Parang same. Maganda na, maganda. Ninuno po, ninuno, pinuno, di ba? Pero after they checking sa lupay ng Kanaan, ito po talagang different result. Ang mga 10 spies, nakikita po ang mga bagay lang. Ang mata nila laging makikita mga visible things. Mga higante doon, ibang-ibang mga lahi. Kaya ang isip nila, sila na parang tipakulong. Pero, Joshua and Caleb, same makikita, di ba? Same makikita na lahat. Pero puso ni Joshua and Caleb, ano ba? Ang Diyos po, siya na talagang makapangyarihan Diyos. Meron na po some brothers and sisters, kahit sobrang mahirap ng situation, pero may pag-asa. May pag-asa dahil sa Diyos. Pero some brothers and sisters, same situation, pero walang pag-asa. Laging complain talaga, tapos masamang karamdaman na lang. Tingnan mo sa Ikalawang Korinto chapter 5:7. Ikalawang Korinto chapter 5:7.